What's up mga kasang, at andito na naman tayo sa farm dahil may ginawa na naman ako dito, kaya naisipan ko mag video na naman at masilip yung ating mga isda. So yun, may nag-comment, nakalimutan ko lang sino yung nag-comment na nakaraan. Gusto niya makita yung ating swordtail at patingin daw ng ating swordtail. So dahil ko sa inyo pinapakita yung mga swordtail natin na ganyan lang yung view dahil mahirap sila talaga hulihin at mailap. Pero subukan natin ngayong kumuha at lalagay natin sa plastic. Bali uuwi ko na rin naman yan, kaya ano, pa tayo dito. Subukan natin mga kuha. Ito hindi ko pinapromise to na makakuha tayo kasi ang hirap talaga ulihin yung mga yan eh. Mga ba dyan tumatalon. Pero subukan natin para makita nyo rin. Hindi ko kasi alam technique eh, pero yung parang gutom sila eh. So maganda yung ganyan, tapos bibiglain lang natin. Yun, pinakuha tayo. Alright, napapakita na natin yan sa ating subscriber na nakalimutan ko kung sino. Shoutout do sa nagtatanong nung swordtail natin. Ito mga swordtail na to, ito yung tricolor, tapos dito yung mga red. So yung tricolor yan, wala na sila, diba? Hindi ko na mahuli yan. So ito lalagyan natin sa plastic to para makita nyo. Wait lang, syempre hindi ko na i-video yan kasi mahirap eh, diba? Time first. So yung mga kasang, ito na yung ating mga swordtail. At ayan, kung makikita nyo, may mga pula, may mga iba-iba na rin. Hindi ko alam kung natulunan to na nasa kabila. Ayan, may mga batik-batik, may mga tricolor pa. Ayan. Tapos yung mga buntot nila, ewan ko ba't bumabaluktot na ganyan dahil siguro sa tubig. Pag tingin ko mga acidic na tubig, ganyan na nangyayari. Ayan o, diba? Hindi masyadong maangas yung sword niya kagaya ng pula na yon. Yung iba parang ano, parang ewan. So ito, binibenta ko lang to ng 25 ang isa, kung meron lang gustong bumili. Pero kumuha lang ako para sa bahay, hindi ko talaga ano yan, para mabenta. Kung may gusto lang bumili, no? Kasi gusto lang din makita nung isang subscriber natin na hindi ko pa mataalala hanggang ngayon kung anong pangalan. Hindi ko talaga maalala. So ayun, wala namang pinagbago dito guys, no, kasi ilang araw pa lang naman nung huli tayong pumunta dito. At wala pa ako masyadong ma-update sa inyo, wala pa masyadong lumalaki. Ito yung mga ano natin, PKBM natin, may mga long body talaga. So yung mga long body pwede ko ibenta yun na regular molly na lang. Ganun na lang yung halaga niya, siguro mga 10 piso pwede na yun. 10 piso. Tapos iniisip ko kung kukuha ako ng gapi, ang konti na lang talaga ng gapi natin dito. Konting-konti na lang. Ito yung mga ano natin tayo, mga Dambu Ear, Platinum Dambu Ear, no? Mga feeder, Tito feeder. Konti na lang eh. Grabe naman sa pula yun. Parang buong ulo niya nagpula na, wala nang platinum ba. Red na lang. Tapos ito, MSSBT ata ito eh. Ito wala, hindi ko na pala ibenta talaga. Konti lang eh. Tingnan natin yung mga ano, yung mga Dambu Ear Mosaic natin. Ito mga DEM natin, o Dambu Ear Mosaic. Ito, nagbawas talaga ako nito, naibenta ko na din karaming ingilasa eh. Yun ang dogs. Yan. Marami na ako nabenta nito. Tapos ewan ko ngayon kung may makukuha pa ako. Plano ko kasi i-sale na yung mga guppies. So plano ko siyang ibenta ng 100 na lang per pair. Kasi gusto ko lang maubos na rin yung iba. Yung mga MSSBT freebies ko lang yun. Ito yung sinasabi ko dati na pwede kong pang freebie yung mga MSSBT. Kasi hindi ako masyado natawado sa mga males. Pero yung mga female niya, no, okay pa naman. Yung mga males lang ang ano, hindi ako masyado natawa. Tapos ayun, dumadami pala dito yung ating ano, Dambu Ear. Kita nyo ba? Ayan o, dami. Dambu Ear ba ito? Marami o. Marami dito. Tapos yung mga Dambu Ear natin. Baka yata makuha ngayon. So ang marami ko lang talaga is yung ano, yung ating platinum, albino full platinum na gapi. Itong albino full platinum, pwede ko na rin ibenta ng 100 ng pair yan. Sisale na natin lahat. So kung anong available sa akin gapi, meron ako doon sa bahay.
Dambuir yata meron ako, tapos yung platinum, albino full platinum yan, mga 100 na lang per pero yan. P-dirt wala pa. Tapos yung ano, naubos na rin yung mga, ito yung mga ang tawag dito, mga purple dragon natin, wala na rin. I-reset ko na lang din yan. Tapos yung mga nag-aantay nung ano, nung ating PKBM, yan, wala pa available lang. Ang tagal lumaki eh. Tagal talaga lumaki guys. Dito wala na rin to laman eh. Tsaka ito, kailangan ma-reset na rin to. Ito wala pa, hindi pa masyado na malaki mga wagtail natin. Yan, ganyan lang ang farm natin ngayon. So yung mga kasang, yan muna ang update natin dito sa farm. Tapos yun nga, medyo mabagal talaga ang growth ng mga isda, lalo na ngayon taglamig. Ayun nga, mabagal sila, mahina sila kumain, tapos yung metabolism nila mabagal, so mabagal sila mag-breed at mabagal sila lumaki. So siguro kung kahit hindi ako mag-upload dito o hindi ako mag-update dito ng 2 weeks, ganito pa rin yung makikita nyo sa susunod po. Pero yun nga, no, kada pupunta tayo dito, syempre update ko kayo para malaman nyo rin kung ano yung nangyayari. Tapos ayun, sa mga gustong bumili ng mga isda sa akin, meron naman ang available konti. Ang marami ako ngayon, flower horn sa bahay. So yung flower horn ko, 3 batch na yung fry ko nun eh. Pero wala pa akong mga gross kasi. So pwede kayong order sa akin sa Facebook, Hendrix Backyard. Tapos yun, doon ako nagre-reply sa aking Facebook page dahil mas madali doon, may messenger doon. Kaysa dito sa ating sa YouTube channel natin na medyo matagal ako makapag-reply. So ayun, dalawa yung page ko, Hendrix Backyard tsaka yung Hendrix Backyard TV. So yung Hendrix Backyard TV, nag-upload lang ako doon ng mga kung ano-anong videos na internationally na mga video na tungkol sa mga isda. So hindi yun yung talagang mga originals ko. So yung mga originals ko tsaka yung mga paninda ko, doon ko ina-upload sa isang Facebook page na Hendrix Backyard. So doon nyo na rin ako makakausap kung may mga tanong kayo at kung may mga gusto kayong bilhin. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin muna natin. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.